GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Magandang umaga mga ka-vibes, oras sa buong Pilipinas, alas 8:02 na ng umaga at narito na ang mga balitang dapat yung malaman sa oras na ito. GV News Express. Mag-asawang Diskaya naghain ng counter affidavit sa tax evasion case na isinampa ng BIR. GV News Express. Representative Martin Romualdez nanindigang malinis ang konsensya kahit idawit siya sa anomalya. GV News Express. Alice Guo naghain ng motion para manatili muna sa Pasig City Jail. GV News Express. Cassandra Ong nakalabas na sa pagkakakulong at ngayon naman ay pinaghahanap. GV News Express. Zaldico huling namataan sa Japan ayon sa DILG. GV News Express. Tracker teams itinalaga na para sa pagkakasa ng manhunt operations laban kay Ko at sa 17 iba pa. GV News Express. Department of ICT naglunsad ng Oplan Paskong Sigurado dahil sa inaasahang pagdami ng biktima ng scam. GV News Express. Para sa ating mga balitang lokal, halos 1,000 piraso ng buto nakuha na sa Taal Lake mula nang magsimula ang operasyon ayon sa DOJ. GV News Express. Isang 30 anyos na lalaki arestado sa iligal na droga at baril sa Lobo, Batangas. GV News Express. Isang lalaki rin arestado matapos makuha ng iligal na baril sa Malvar, Batangas. GV News Express. At bangkay ng isang lalaki natagpuan naman sa Nasugbu, Batangas. GV News Express. Sa ating entertainment news, Fatima Bosch ng Mexico kinoronahan bilang Miss Universe 2025. GV News Express. At para sa ating weather update, isang bagyo posibleng mabuo sa mga susunod na araw. GV News Express. Sa detalye ng mga balitang yan ka-vibes, nagsumite ng kanilang counter affidavit ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa 7.1 billion pesos tax charge na isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon sa Department of Justice o DOJ na ang initial tax case na isinampa ng BIR noong Oktubre ay matapos na madiskubre na hindi sila nagbayad ng individual income taxes, excise taxes para sa siyam na luxury cars at iba pa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na magsusumite ang BIR ng kanilang kasagutan sa darating na Disyembre 5. Magugunitang isinangkot ang mag-asawa matapos na makakuha ng ilang bilyong halaga ng maanumalyang flood control projects. GV News Express. Samantala, Representative Martin Romualdez nanindigang malinis ang konsensya kahit na siya'y idawit sa anomalya. Binabaliwala ni dating House Speaker Martin Romualdez ang isinasangkot sa kanya sa mga anomalya ng flood control projects. Sinabi nitong nananatiling malinis ang kanyang konsensya kahit na nadawit siya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ipinagmamalaki din ito na voluntaryo niyang hinarap ang mga investigador
senador at ipinapaubaya na lamang niya ang lahat sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Adi Fajardo na ipinagpapatuloy pa rin ito ang kanyang trabaho bilang Leyte Representatives. Naniniwala din ito na magkakaroon ng patas at kumpleto ang investigasyon para lumabas ang katotohanan. TV News Express. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, naghain ng urgent motion para manatili sa Pasig City Jail si convicted human trafficker Alice Guo. Matapos kasi ang paglabas ng hatol na life imprisonment kay Guo kung saan inatasan na ililipat siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Sa isang pahinang order na inilabas ni Judge Annalyn Medes Cabelis ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 na itinakda ang pagdinig sa mosyon ni Guo sa Nobyembre 26. Nangangahulugan ito na mananatili si Guo sa Pasig City Jail Female Dormitory habang hindi pa nare-resolba ang mosyon nito. Magugunitang hinatulang makulong ng habang buhay si dating Banban Tarlac Mayor at 3 iba pa matapos na mapatunayang guilty sa qualified human trafficking in persons at organizing human trafficking sa Baofu compound. Habang ang mga Chinese nationals na sina Wang Weili, Wu Lidong, Nong Ding Chang at Lang Shupo ay nahatulan ng acts of trafficking na may hatol na life imprisonment. Pinagbabayad din sila ng korte ng tig 2 milyong piso bawat kaso. Magugunitang ni-raid din ng Presidential Anti-Organized Commission or Crime Commission o PAOK at Philippine National Police ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na Zun Yuan Technology sa Baofu compound na matatagpuan sa Tarlac noong nakaraang taon. TV News Express. Sa kabilang balita naman, si Cassandra Ong ay nakalabas na sa pagkakakulong at ngayon naman ay pinaghahanap. Nakalabas na ng Correctional Institution for Women si Cassandra Ong, ang representative ng Philippine Offshore Gaming Operator Company na Lucky South 99. Kinumpirma ito ni Senator Sherwin Gatchalian sa ginawang pagdinig ng panukalang 2026 budget ng Department of Justice. Tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros kung saan base umano ang impormasyon na ipinarating kay DOJ Officer in Charge Frederick Vida kay Gatchalian. Dagdag pa ni Senador Gatchalian na ikinagulat niya ang paglaya ni Ong na ginanap noong session break ng Kongreso. Na-detain umano sa House of Representatives si Ong noong 19th Congress bago ang Hunyo at pagpasok ng 20th Congress ay doon siya pinakawalan. Magugunitang na-cite in contempt si Ong ng House Committee dahil sa investigasyon na may kinalaman nito sa mga krimen na nagaganap sa Pogo mula pa noong Setyembre 2024. Noong September 26 ay nailipat si Ong sa Correctional Women sa Mandaluyong City matapos na aprobahan ng motion ng Quadcom na doon ito makulong. Giit pa ni Senador Gatchalian na ang kaso ay naisampa matapos na ito ay makalaya sa pagkakakulong. Nauna rito ay nitong Mayo naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 118 sa Angeles, Pampanga laban kay Ong at iba dahil sa qualified trafficking na may kinalaman sa umano'y scam hub na pinapatakbo ng Lucky South 99. Noong buwan din ng Hulyo ay binasura ng Court of Appeals ang petisyon ni Ong laban sa resolusyon ng DOJ na nagdidiin sa kanya ng kasong qualified human trafficking. TV News Express. Mga ka-vibes, sa mga naghahanap naman kay Zaldico, inihayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na huling namataan si dating Congressman Zaldico sa bansang Japan. Ginawa ng kalihim ang pahayag ilang oras matapos na i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ng inisyong warrant of arrest laban kay Ko at sa 17 iba pa. Ayon sa kalihim, ngayong mayroon ng inihaing kaso laban sa dating mambabatas, maaari nang ma-apply ang red notice ng International
International Police o Interpol. Nakatakda namang hilingin ng DILG sa Department of Foreign Affairs na kanselahin ang pasaporte ni Ko. Subalit sa isang statement, ipaniliwanag ng DFA na maaari lamang nilang kanselahin ang Philippine passport ng isang Filipino citizen kapag mayroong inisyong court order mula sa isang competent court sa bansa. Nilinaw naman ni Secretary Remulla na wala silang impormasyong sa kasalukuyang kinaroroonan ni Ko. Subalit tinukoy niya ang mga nagdaang lokasyon ng dating mambabatas kabilang na ang bansang Amerika, Europe, Singapore, Portugal, Spain at huli sa Japan. Samantala sinabi din ng kalihim na titingnan ng mga otoridad ang mga address ng mga bahay ni Ko sa Pilipinas sakaling nakabalik na siya sa Pilipinas. Matatanda ang noong Setyembre ng kasalukuyang taon, lumipad patungong Amerika si Ko para magpagamot. Sa kanyang inilabas na video statement naman sa mga nakalipas na linggo, isiniwalat ni Ko na nakaplano na siyang umuwi ng Pilipinas pagkatapos ng SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit pinigilan umano siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na umuwi ng bansa at pinagbantaan din umano siyang papatayin siya kung magsasalita laban sa kanila. Maaalala na mismong SONA ng Pangulo noong Hulyo, ibinunyag niya ang mga palpak at ghost na flood control projects at sinabihan ang mga sangkot ng mga anomalyang proyekto na mahiya naman kayo. TV News Express. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ka-vibes, kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito John Vic Remulla na nagtalaga na sila ng police tracker teams para sa pagkakasa ng manhunt operation laban sa dating ako Bicol representative na si Zaldico at 17 iba pa matapos na ilabas ang warrant of arrest laban sa mga naturang individual. Sa isang panayam, inihayag ni Remulla na kasalukuyan ng pinupuntahan ng mga team na ito ang mga sangkot at kabilang sa mga pinaiimbestagahan na umano'y may mga partisipasyon sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Ani Remulla, pinupuntahan na ang mga tahanan at iba pang mga address ng mga naturang personalidad upang matiyak na masasawata at maiimplementa ang mga warrant of arrest. Bagamat walang mga naging ibang impormasyon kung ilang grupo at kung saan na naghahanap ang mga binuong team, ay tiyak naman ni Remulla o tiniyak naman ni Remulla na hakbang ito para mapabilis ang pagkakahuli sa mga personalidad na sangkot sa mga katiwalian. Samantala, sa mga tracker team ay nauna nang itinalaga noong araw ng Martes at inaasahan na anumang oras ay may mga matutukoy ng mga individual na sangkot sa korupsyon. TV News Express. Sa iba pang mga balita ka-vibes, inilunsad ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang Oplan Paskong Sigurado. Layon ito ay para maiwasan ang publiko na sila ay mabiktima lalo na ngayong holiday season. Ayon sa DICT na sa ganitong panahon ay tumataas ang bilang ng mga biktima ng mga iba't ibang online scams gaya ng paggamit ng e-commerce at e-wallets. Sinasamantala ng mga kawatan ang pagtaas ng remittance at cash bonuses mula sa mga Pilipino. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na 60 hanggang 70% ng mga scams ay nangyayari tuwing panahon ng Kapaskuhan. TV News Express. Oras natin mga ka-vibes, 14 na minuto makalipas ang 8 ng umaga. Sa pagbabalik ng GV Balita Express ang ating mga balitang lokal. TV News Express. Halos 1,000 piraso ng buto nakuha sa Taal Lake mula nang magsimula ang operasyon ayon sa DOJ. TV News Express. 30 anyos na lalaki arestado sa iligal na droga at baril sa Lubao, Batangas. TV News Express. Lalaki arestado matapos makuha na ng iligal na baril sa Malvar, Batangas. TV News Express. Bangkay ng isang lalaki natagpuan naman sa Nasugbu, Batangas. TV News Express. Fatima Bosch kinoronahan bilang Miss Universe 2025. TV News Express. At ang lagay ng panahon ating alamin. TV News Express. Lahat ng yan mga ka-vibes sa pagbabalik ng GV News Express. TV News Express. GV News Express. GV News Express. GV
GV 99.9. Your good vibes. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Ka-vibes, nakatuto ko pa rin sa GV News Express sa programang Huntahan at Balitaan kasama ang inyong DJ Joey Boy. Oras natin 8:26 in the morning at sa pagpapatuloy ng ating mga balitang lokal. Halos 1,000 piraso ng buto nakuha sa Taal Lake mula nang magsimula ang operasyon ayon yan sa Department of Justice. Inanunsyo nga ng DOJ na 77 piraso ng buto ang na-recover sa Taal Lake matapos ipagpatuloy ang search and retrieval operations para sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, nakuha ang mga buto sa magkakahiwalay na operasyon noong Nobyembre 6, 17 at 18. Noong Nobyembre 6, nakakuha ng 25 hinihinalang human skeletal remains. Sa operasyon naman noong Nobyembre 17, natagpuan naman ang itim na pantalon na may sinturon, puting brief, 1 piraso ng tela at 6 na buto. Noong Nobyembre 18, 26 pang buto ang na-recover. Sinabi ng DOJ na nagpapatuloy ang diving operations kahit minsan ay naaantala dahil sa mahinang visibility sa ilalim ng tubig. Mula Hulyo hanggang Oktubre, umabot na sa 60 operasyon ang naisagawa at halos 1,000 piraso na ng buto ang naipasa para sa pagsusuri. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabongerong naitalang nawawala noong 2021 hanggang 2022 na sinasabing dinukot dahil sa umano'y dayaan sa sabong. May whistleblower pang nagsabing higit 100 sabongero ang pinaslang at itinapon sa lawa. Pero ayon sa DOJ, wala pang tumutugmang DNA result mula sa mga ebidensyang nakuha kahit may 33 pamilya nang nagbigay ng sample. Kasabay nito, nire-review ng DOJ ang reklamong murder laban kina Charlie Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pang personalidad kaugnay ng kaso. GV News Express. Samantala sa Lubao, Batangas naman mga ka-vibes, nahuli ng mga pulis ang isang lalaki na kinilalang Nico matapos isagawa ang search warrant operations sa Barangay Fabrica noong Nobyembre 19. Ang operasyon ay sinagawa ng Lubao Municipal Police Station kasama ang PIDEA base sa utos ng Executive Judge ng RTC Lucena na inilabas noong Nobyembre 18. Arestado ang suspect na isang 30 anyos at residente rin ng naturang barangay matapos makakuha ang mga pulis ng 10 sachet ng shabu na may timbang na 14.1 grams. Isang sachet ng marijuana seedlings na higit 5 gramo at iba't ibang drug paraphernalia. Nakumpiska rin ang isang improvised shotgun, higit 40 live ammunition para sa kalibre 45 baril, isang itim na sling bag, firearm case at digital weighing scale. Gumamit din ang mga pulis ng alternative recording device sa buong operasyon. Sa ngayon ay nakakulong na ang suspect sa Lubao Police Station habang inihahanda ang mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 at 9165. GV News Express. Punta naman tayo sa Malvar, Batangas mga ka-vibes. Inaresto ng Malvar Municipal Police Station ang isang lalaki na si Ruel dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Naganap ang operasyon nitong Nobyembre 20 sa Barangay San Juan, Malvar, Batangas. Si Ruel ay isang 45 anyos at driver na residente mismo ng nasabing barangay. Inilunsad ang operasyon matapos maglabas ng search warrant ang RTC 4th Judicial Region Lucena City, Quezon 1 na may petsang Nobyembre 18. Nakumpiska mula sa sospek ang isang kalibre 38 revolver, 6 na bala at naging maayos naman ang operasyon at sinagawa sa harap ng mga barangay councilor at mismong sospek. Ayon sa Malvar Police, patuloy silang magsasagawa ng operasyon laban sa illegal na armas upang masiguro ang kaligtasan at katahimikan ng komunidad. Ang sospek ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591. TV News Express.
Sa may Nasugbu, Batangas naman mga ka-vibes, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan na patay nitong Miyerkules, Nobyembre 20, bandang alas 3:30 ng hapon sa Sitio Hamilo, Barangay Papaya, Nasugbu, Batangas. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, natanggap ng duty TOC ng Nasugbu Municipal Police Station ang tawag mula kay Police Senior Sergeant Richard Palo, duty ng BCP Papaya, na nagbigay alam tungkol sa natagpuang bangkay sa gilid ng kalsada. Batay sa paunang investigasyon, ang biktima ay nakasuot ng itim na damit, maong na pantalon at itim na sapatos. Nakasaad din na ang katawan ay nasa estado na ng pagkabulok. Dahil dito agad na humingi ng tulong ang pulisya sa Scene of the Crimes Operative o SOCO upang maproseso ang crime scene at makapagsagawa ng masusing pagsusuri. Kasabay nito ang mga intel operatives at ang investigation section ng Nasugbu Municipal Police Station ay nagsagawa ng backtracking at forward tracking sa mga CCTV camera sa paligid at nakipag-ugnayan sa mga kalapit na munisipalidad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Hanggang ngayon habang isinusulat ang naturang balita ay patuloy ang malalimang investigasyon upang malaman ang sanhi ng pagkamatay at mga posibleng saksi. TV News Express. Para naman sa ating entertainment news mga ka-vibes, kinoronahan na bilang Miss Universe 2025 si Fatima Bosch ng Mexico sa final competition ng 74th edition ng prestihiyosong Miss Universe 2025 na ginanap sa Bangkok, Thailand kahapon, Biyernes, Nobyembre 21. Tinalo ni Bosch ang 120 kandidata mula sa iba't ibang bansa at nasungkit ang most coveted Miss Universe crown. Kinoronahan siya ng kanyang predecessor na si Miss Universe 2024 Victoria Thielvig ng Denmark. Si Bosch ay mula sa Tabasco, Mexico at nagbahagi na nilabanan niya ang dyslexia at ADHD noong siya ay estudyante pa, na ngayon ay nagsisilbing plataforma niya upang isulong ang neurodiversity. Matatanda ang naging sentro ng kontrobersiya si Bosch matapos mag-walkout bago pa man ang sashing ceremony ng mga kandidata ng Miss Universe 2025 noong Nobyembre 4. Ito ay kasunod ng komprontasyon sa pagitan nila ni Miss Universe Organization Vice President for Asia and Oceania, Nawat Itsaragsiris, dahil sa kabiguang mag-post ng promotional content hinggil sa Thailand. Tinawag ding dump ni Nawat si Bosch base sa interview ng Mexican Beauty Queen. Nagpakita naman ng suporta sa kanya si Miss Universe 2024 Thielvig na kasama niyang nag-walkout at ilan pang mga kandidata. Sa kabila naman ng kontrobersiya, hindi natinag si Bosch at nanindigan sa kanyang paniniwala na bilang kinatawan ng Miss Universe at hindi natakot sa marinig na ang kanyang boses. Aniya, nagpunta siya bilang maging boses ng mga kababaihan na lumalaban para sa kanyang bayan at siya daw ay completely committed para sa nasabing patimpalak. Samantala, ang mga placements naman ng top 5 Miss Universe 2025 nagwagi ng first runner-up ang kandidata mula sa Thailand na si Pravinar Singh. Naiuwi naman ang second runner-up na si Stephanie Abasili mula sa Venezuela. Third runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Atiza Manalo. At nakuha namang fourth runner-up si Olivia Yache ng Côte d'Ivoire. TV News Express. Weather update naman tayo mga ka-vibes. Isang bagyo ang posibleng mabuo sa mga susunod na araw. Ayon nga mga ka-vibes sa iba't ibang mga numerical weather predictions at AI models, isang sama ng panahon ang posibleng mabuo sa silangan ng Mindanao sa mga susunod na araw. Base sa mga track, posible nitong tawirin ang Northern Mindanao, Visayas o Southern Luzon area. Mataas na ang tsansang magkaroon ng banta ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay base sa bagong Typhoon Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa kahapon Nobyembre 21.
Kung sakaling maging bagyo mga ka-vibes, ito ay papangalalang bagyong Verbena. Samantala ngayong araw, hanging amihan pa rin ang iiral sa Kalakhang, Luzon. Makakaranas ng pag-ulan sa central at ilang bahagi ng northern at southern Luzon, lalo na sa tanghali at hapon dulot ng shear line o ang pagbabanggaan ng tuyong hanging amihan at mahiinit na hangin dala ng easterlies. May mga nakikita ring pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil naman yan sa Intertropical Convergence Zone. Magdala mga ka-vibes ng payong kung sakaling aalis ng bahay at tumutok sa mga weather updates para magabayan sa inyong pagbiyahe. At yan mga ka-vibes sa mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. Ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaaring balikan ang mga balitang ito sa aming official Facebook page. Hanapin lamang ang GV 99.9 FM at sa aming official YouTube channel na GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good